For the past 3.5 years, walang major issue ang kotse natin hanggang sa lumabas ang error na to. Good say! This is Chan of Chan Limited Life at today, papakita natin ang recent check engine experience natin sa Honda City. Ano ba ang naging sira, paano naayos, at ano ba ang dapat gawin para maiwasan. Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Recently, naoperahan tayo at natenga ang kotse natin sa garahe ng halos 2 buwan. At dahil matatagalan, ni-make sure natin na mapatakbo ang makina ng auto at least once a week. Yung first few weeks ay wala naman naging problema. Normal lahat ng mga icons sa instrument cluster. May garahe tayo pero walang bubong kaya nag-decide nga tayong lagyan ng car cover ang kotse kasi feeling ko noon ay matatagalan pa ang aking recovery. Then, nung sumunod na ni-start natin ang auto, nagkaroon na ng check engine error at nag-blink-blink ang transmission icon. Nagpanik ako ng konti kasi base sa experience ko sa ibang kotse ay mahal ang pagkapaayos ng ganitong error. So, nagtanong at browse ako sa Honda City Facebook group na baka sakaling may naka-experience na ng ganito. So, base sa mga nabasa ko, ang common reasons ng check engine nila ay ang sumusunod. Number 1. Car fluid levels. Of course, ito yung basic at una dapat na tinitingnan natin pag nag-appear ang check engine. Number 2. Wet car sensor. Saktong tagulan ngayon, so need lang daw patuyuin. Syempre, ito yung gusto kong paniwalaan kasi feeling ko ay hindi masyado magastos pag yan ang naging dahilan. Number 3. Blown car fuse. Sa isip ko, medyo mura lang din ang replacement nito kung sakali. Number 4. Damaged electrical wires. Medyo ayoko nito kasi I know may kamahalan nito kaya ilang beses namin sinilip ang engine bay para maghanap ng sirang wires pero wala talaga kaming makita. I understand na lahat ng nabanggit ay speculation lamang kasi totoong makakapag-diagnose ng check engine error ay yung car scanner. Fortunately, hindi ako makapag-drive that time kaya hanggang speculation lang muna ako. Naghintay pa ako ng ilang weeks para mapaskan yung error. Nung napaska namin ng auto, doon na nga nakita na may ngat-ngat yung wire. Kaya pala hindi namin makita dati kasi yung wire ng inat-ngat ng daga ay nasa bandang ilalim. Sa area na malapit sa air filter, dito pang iangat ang ilang parte sa engine bay para makita. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Chan Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. May nagtip sa akin na 2 daw ang pwedeng maging remedyo. Una ay hihinangin daw yung wire at pagdudugtungin. Basta hindi sagad ang pagkaputol, kaya naman daw. Pangalawa naman ay papalitan nito at idudugtong sa wire. Mas matibay at pangmatagalan daw pag ganito ang ginawa. Please note na parehong remedyo lamang yan. Ang best solution ay papalitan ng harness ng kotse. Kaso, matagal at mahal yan gawin. So dahil need ko ang kotse, nag-decide akong remedyo ang ipagawa natin. Yung pangalawang option ang ating napili. At matapos ngang maidugtong at maiayos ay nawala na yung check engine error. Kaso, pati pera natin ay nawala rin. So ano ba yung mga tips para di nyo na ito maranasan? Ano ba yung pwedeng gawin para maiwasan ang mga ngat-ngat ng daga? Number 1. Keep your car, especially engine bay, clean. Importante yan para di pamahayan ng daga. Number 2. Inspect your engine bay regularly. Hindi naman daw isang araw maangat-ngat ang daga ang wires ng auto. It takes time kaya importante na silip-silipin natin ito paminsan-minsan para magawan pa ng paraan. Number 3. Adopt a dog or a cat for obvious reason. Number 4. Keep pet food out of sight para di ma-attract ang daga at lumapit sa kotse natin. Number 5. Block small passages to the engine compartment para di madaling makapunta ang mabait sa engine bay. Number 6. Avoid car cover. Huwag daw maglalagay ng car cover kung matatagal ang tenga ang auto. Rats love dark and warm places, kaya madalas sa engine bay sila tumatambay. And covering car will increase the chance na dagain ang engine bay. Number 7, regularly spray rat repellent. Hindi ko pa nasusubukan kung effective to kasi kakastart ko pala mag-spray. Pero marami nagsasabi na goods daw yan. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content.
Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!